The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name?' Then I will declare to them solemnly, 'I never knew you. Depart from me, you evildoers.' Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. We are all here praying, thanking the Lord, worshiping Him for all the good things that He has done for us. Totoo ang sinasabi ng mga eskriba. Tayo nagsumasamba, tayo nagpapasalamat, tayo'y sumasamba at humihingi ng marami pang biyaya mula sa Panginoon. Ngunit ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, unless you act on these words, you will never be counted as one who will enter the kingdom of God. Kung sinabi ito ng ating Panginoong Hesus, ano ang sagot ng mga eskriba, ng kanyang mga tagapakinig? Di ba, Panginoon, kami nangaral din sa iyong pangalan. Kami nagpalayas din ng mga masasamang espiritu sa iyong pangalan. Kami gumawa ng marami pang bagay sa iyong pangalan. Ngunit ang sinasabi ni Jesus, hanggang doon lang ang inyong ginawa. Pakitang tao lamang lahat. Kaya nga napakahirap sundan ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus sapagkat hindi lamang sa salita ang kanyang hinihiling, kundi dapat natin itong patunayan sa ating pang-araw-araw na bubuhay. The moment we go out of this church, the real challenge will start. Paano tayo makikihalubilo sa mga taong ating makikita sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho. Maganda nga ang ating narinig, maganda ang ating intensyon. Ngunit, kung hindi ito nakikita sa ating buhay, baliwala ang lahat ng ito. At
totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo mapapabilang sa mga makakapasok sa Kanyang kaharian sa langit. Kung ang ating kabutihan, ang ating kabanalan ay hanggang dito lamang sa loob ng simbahan at hindi nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay sa kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa. Kaya nga dapat sinasabi ni Jesus ay matibay ang ating pundasyon sapagkat sa oras na tayo'y isinabuhay ang kanyang mga mabubuting sinasabi para tayong isang taong nagpatayo ng bahay sa bato. Matibay ang pundasyon. Ngunit kung hanggang dito lamang sa loob ng simbahan ang ating pagiging mabuting tao, walang silbi sapagkat para tayo nagpatayo ng bahay sa buhangin. Madaling matumba, madaling masira sapagkat mahina ang pundasyon. Hanggat tayo'y nagsusumikap na sundan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, hanggat tayo nagsusumikap na magpakabuti, alam natin na tayo nasa tamang direksyon. At dumating man ang maraming pagsubok, ang maraming unos sa ating buhay, alam natin na hindi tayo matitinag sapagkat si Jesus mismo ang ating sandalan. Kaya naway sikapin natin na hindi lamang sa loob ng simbahan makikita ang ating kabanalan. Nawa, sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat pakikihalubilo sa ating kapwa, ay makikita nila ang kabanalan ni Jesus sa pamamagitan ng ating sariling gawa, ng ating sariling pagsusumikap upang lahat tayo ay hihiranging mapalad na makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit.